Makasaysayang araw po, it's showtime! Malalim at mahaba na ang ugnayan ng mga Tsino at ng mga Pilipino. Lalo itong makikita kapag nagbalik tanaw tayo sa kasaysayan at tinikman natin ang iba't ibang mga pagkain sa Binondo na mararanasan lahat sa The Big Binondo Food Walk na isinasagawa ni Ivan Mandy ng Old Manila Walks. Kasi naman, bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, siglo-siglo na ang kasaysayan ng relasyon ng mga Tsino sa kapuluang Pilipinas dahil ang mga kaharian dito na malapit lahat sa mga ilog at dagat. Ilan sa kanila ay naging bahagi ng Southeast Asian trade route to China, kabilang ng Vigan, Lingayen, Maynila, Sugbo, Butuan, Sulu, at marami pang iba. Sa katunayan, ang unang banggit sa kapuluang ito ng Pilipinas ay sa mga record na ginawa ng mga Tsino. Sa kasaysayan na pinamagatang Description of Various Barbarians na isinulat ni Chao Juqua noong 1225, binanggit na nakikipagkalakalan na sa mga Tsino noon pa man ang mga taga-Mai na pinaniniwalaan ng ilang historiador na ang isla ng Mindoro na tinatawag na Mait o di kaya ang kaharian ng Laguna de Bai. Gayun din, ang Sultan of Sulu na si Paduka Batara ay bumisita sa Emperador Yonglo noong 1417. Sa kaharian ng Maynila, marami na ring Tsino ang nanirahan doon. Noong dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, dahil marami sa mga Tsino ay negosyante, tinawag silang mga sangle ng mga kolonisador mula sa salitang sengli o pangangalakal sa Hokkien. Gayun din, mula sa mga Pilipino, inagaw ng mga Espanyol sa pamamagitan ng galleon trade ang pakikipagkalakalan sa mga Tsino. Noong 1582, ang mga sangle ay nilagay sa labas ng lungsod ng Maynila, ang Parian. Doon kumukuha ng mga produkto ang mga Espanyol mula sa magiging Intramuros. Ang mga binyagan o katolikong Tsino at mga mistisong Tsino naman ay tinayuan ng bagong pamayanan sa kabila ng Ilog Pasig, ang Binondo, noong March 28, 1594. Sinasabing ito ang pinakaunang Chinatown sa mundo. Paning din ng mga Espanyol sa mga Tsino, kaya naman sa mga pamayanang ito nakatutok ang mga kanyon ng Intramuros. Ilang beses na nagkaroon ng rebelyong sangle na sinagot naman ng pangmamasaker ng mga Espanyol sa mga Tsino. Noong 1603, 20,000 inosenteng mga Tsino ang minasaker. Sa kabila nito, marami sa mga Tsino ang sumama sa lipunang Pilipino at nagkaroon ng mga pamilyang Pilipino. Nagambag din sila sa pag-unlad ng paglilok at paglilimbag sa Pilipinas. Ngunit, mas kilala sa kanilang naging mga ambag sa pagninegosyo sa bansa. Nagmula rin sa kanila ang ilang mga banal tulad ni na Lorenzo Ruiz at Madre Ignacia del Espiritu Santo. Dahil sa pinagsaluang kasaysayan ng dusa sa panahon ng kolonyalismo, sa pagdating ng panahon, mag-aambag ang mga Tsino at Tsinoy sa ating himagsikan at sa pakikibaka laban sa mga Hapones. Sa paglakad natin sa kasaysayan na ito, makikita natin kung papaanong ang mga Tsino ay naging Tsinoy sa makatwid, mga tunay na Pilipino na nag-aambag sa pagbubuo at pagpapaunlad ng ating bansa, sapagkat ang pagka-Pilipino ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagpili na maging Pilipino. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.